Sige mga kaibigan, ako si Haris Sultan. Sinabi ko na hindi sila titigil sa Espanya dahil hindi ito anomalya. Ito ang simula ng trend na kakalat sa buong Europa at halos lahat ng kanlurang bansa. Mangyayari ito sa United Kingdom, mangyayari ito sa Australia, dahil pagkatapos ng Espanya, nangyayari na ito ngayon sa Pransya. Hulaan mo kung ano. Tinutukoy ng mga mambabatas ng Pransya kung bibigyan ng karapatang bumoto sa halalang munisipal ang mga hindi European Union citizen. Sinusubukan nila ito. Tingnan mo, malapit ng payagan ng Pransya ang mga migrante na tumakbo at bumoto sa eleksyon. Inaprubahan ng Komisyon ng Batas ng Parlamento ng Pransya ang panukalang batas na nagbibigay karapatan sa mga dayuhang hindi taga-European Union na bumoto at tumakbo sa halalang munisipal. Isinusumite ko ang buong panukalang batas na para sa Most people have said yes. Hindi ko nakita ang kailangan isalin yon sa Ingles. Sa totoo lang, tingnan mo itong taong ito. Siya ang magpapaliwanag nito sa'yo ng mas maganda kaysa sa kaya ko. May controversial akong pahayag pero naniniwala akong totoo ito. Ang mga gobyerno sa loob ng European Union, mga gobyernong makakaliwa at liberal sa loob ng European Union ay sinusubukang manipulahin ng husto ang sistema ng pagboto para manatili silang nasa kapangyarihan magpakailanman at tuluyang durugin ang anumang pag-aaklas. Bakit ko nasabi yon? Kasi may dalawang nangyari nung nakaraang linggo na nagpapalinaw nito. Kahapon, ipinasa ng Law Commission ng Francis na parlamento ang isang motion para gawing legal ito. Dadaan pa ito sa boto ng parlamento pero napasa na ang motion kaya isusunod na ang pagboto. Upang gawing legal para sa mga dayuhang mamamayan na hindi taga-European Union sa Pransya na parehong tumakbo sa eleksyon at bumoto mismo. Kaya tandaan ninyo, mga dayuhang mamamayan na hindi taga-European Union, kaya ang mga nakatira sa Pransya na hindi mula sa ibang European Union bansa at hindi mamamayang Pranses. Mga migranteng mula Africa, Gitnang Silangan, Hilagang Africa, o iba pang lugar na hindi pa nakakakuha ng banyagang pasensya, hindi pa nakakakuha. Ang mga hindi pa nakakakuha ng pagkamamamayang Pranses ay magkakaroon ng karapatang bumoto sa eleksyon. Magkakaroon sila ng karapatang bumoto at palalawakin pa ito sa lahat ng eleksyon. Tapos ipapamahagi na lang ang pagkamamamayang Pranses na parang candy. Ginawa na nila ito mga kaibigan, hindi ito sa buwatang teorya. Natapos na nila yon at tapos na ang usapan sa Espanya. Sinabi ko na mangyayari ito sa United Kingdom at Australia, pero hindi ko inakalang magsisimula pala ito sa Pransya kinabukasan. Huwag magulat kung si Shiba Namu ay maghain ng panukalang batas na lahat ng mga ilegal na migranteng ito, 70,000, 1,2 milyon, isa tuldok 5 milyon, sino ba ang nakakaalam? Kahit ilan pa sila ngayon ay magiging mga mamamayang British. Ganoon din sa Australia, wala raw ilegal na migrante doon. Maraming migrante mula sa third world na bansa ang dumating matapos ang COVID, karamihan may diploma at trabaho na di pasado sa pamantayan. Sa ilalim ng pamahalaan ni Albanese, nabubuhay tayo sa isang masamang dystopia. Mga pare, nangyayari na ang lahat ng ito. At habang nangyayari ang lahat ng iyan, hulaan niyo kung ano ang ginagawa nila. Sina Macron at Tutiakia ay nagra-raid sa mga opisina ng Twitter habang nagpapasa ng mga kahina-hinalang batas para higpitan ang social media. Inutusan ni Macron na salakayin ang mga opisina ng X sa Paris. Kasabay nito, nagbukas si Starmer ng panibagong investigasyon sa GROK. Alam mo ba ang ginagawa nila? Oo, hindi mo nga pwedeng pag-usapan. Hindi ka pwedeng magsalita tungkol dito. Gusto pa nilang turuan ang ikatlong mundo tungkol sa demokrasya. Tingnan mo, sila ang mga taong gusto nilang bigyan ng karapatang bumoto. Ginawa na nilang parang ikatlong mundong basurahan ang Pransya. Hindi ko makita ang maraming Pranses. Sino sila? Tingnan mo to. Anong ugali to? Ginagalaw pa nila ang Mercedes na to. Anong ginagawa nila? Sino sila? Paano nagagawa ng kahit sino to sa sarili nilang bansa? Anong klaseng asal to? Inangkat nila ang mga yon ng maramihan, nakagawa na sila ng mga geto, sinira ang sarili nilang mga bansa, pero hindi pa rin sila masaya. Gusto pa nila ng mas marami nito, at hindi ka pwedeng magsalita tungkol dito. Ang X lang ang tanging plataporma, kung saan ka pwedeng magsalita ng walang sensura, iyon lang ang tanging plataporma. Tingnan mo, hindi lang ito basta gulo. Oo, may organisadong krimen. Tingnan mo talaga. 6 na tao, kabilang ang batang 5 taon, ang nasugatan matapos maghagis ng granada ang isang lalaki sa beauty salon sa Grenoble na France noong Biyernes ng araw.
Tingnan mo, nilagay lang niya agad ang granada, tumakbo, tapos sumabog. Naglabas na sila ng babala noon. Pakinggan ninyo ito, hay sa lahat. Kami ang 38 ang Grenoble Street Crew. Binabalaan namin ang lahat ng taga-Grenoble ngayon, Pebrero 6, 2026. Sino mang lalaban o susuway sa amin ay makakaranas ng putok sa ulo mula sa isang sundalo. Magbabayad kayo sa mga kahihinatnan, mga tanga. Pareho lang tayo, lahat tayo ay sasabog. May mga sundalo kaming niyayakap ang kamatayan gaya ng pagmamahal ninyo sa buhay. Salamat sa pag-unawa. Saan mo narinig? Mas mahal namin ang kamatayan kaysa sa pagmamahal ninyo sa buhay? Pakinggan mo. Pare-pareho lang yan. Kriminal man, may layuning pampulitika o ordinaryong tao. Para sa kanila, pagyayabang lang iyon. Jihad ng pagiging martir. Bagamat kriminal na gang sila, binubuo ito ng mga Algerian at hilagang Aprikano. Pakinggan mo ito. Iniisip nila na nagsisimula ang buhay para sa atin. Naniniwala tayo na nagsisimula ang kamatayan. Naniniwala tayo na nagsisimula ang buhay sa kamatayan. Wala kaming pakialam sa kamatayan, mahal namin ang kamatayan, at kung iniisip mong ang mga tao namin sa Palestina, tumahimik ka. Mohammed, totoo na mahal nila at ipinagmamalaki ang kamatayan, kaya tinawag natin silang kulto ng kamatayan. Mahal namin ang buhay, oo, mahal namin ang buhay. Tingnan mo kung gaano kaganda ang buhay. Pero hindi nila yon maiintindihan. Sila rin ang mga taong gusto pa ring papasukin. Bigyan sila ng karapatang bumoto, bigyan sila ng mas maraming kapangyarihan, at umasa na lang na mamamatay ka na lang, yan ang gusto nila. Sino yon? Isa yon sa mga pilosopo noong ika-11 na siglo, si Max Weber, na nagsabing estado lang ang dapat may monopolyo sa karahasan. Hindi ko alam paano tayo mula sa mga pilosopong nagtayo ng pundasyon ng bansa ay nauwi sa ganito, na tipong, ay hindi pwedeng gumamit ng dahas, wala tayong magagawa. Sa palagay ko, paulit-ulit lang ang proseso. Lumalawak ang lipunan, umuunlad tayo, nagiging masyadong liberal, at pagkatapos ay nag-aangkat tayo ng tao. Nagsisimula tayong maging mabait sa mga taong hindi naman karapat-dapat sa kabaitan. Itong mga gang na naghahagis ng granada sa mga beauty salon, kung saan may mga babae at bata, hindi sila karapat-dapat sa kahit anong uri ng kabaitan. Yung nagsasabing handa silang magpasabog, hindi sila dapat bigyan ng kabaitan. Dapat maranasan nila ang buong lakas ng estado. Karapat-dapat lang sa kanila iyon, at huwag tayong matakot gamitin ang kapangyarihan. Ang mga namumuno sa atin ay kaliwa, pero nagpapanggap na mabuti, sinasabihan tayong kulang sa habag at niloloko tayo. Sila rin ang mga malalayong kanan na mapanghusga. O gusto lang ng mga taong ito ng mas magandang buhay. Ang kanilang ideya ng mas mabuting buhay ay lubos na naiiba sa ating ideya ng mas mabuting buhay. Lalong lalala lang ito. Espanya at Pransya, akala mo ba doon lang yan? Hindi. Susunod dyan malamang Alemanya, tapos Austria at Belgium. Mangyayari ito sa United Kingdom, mangyayari ito sa Australia, mangyayari rin ito sa Amerika kapag wala na si Trump. Hindi ko alam kung ito ay isang organisadong sabuatan, pero tiyak na ito ang kanilang ideolohikal na pananaw. Naniniwala silang walang hangganan at pantay-pantay lahat ng kultura, na isang hangal na pangarap dahil magkaiba naman ang mga kultura. Narinig mo lang si Mohammed Hijab? Narinig mo lang ang isang ordinaryong kriminal. Si Mohammed Hijab ay isang iskolar ng relihiyong Islamiko. Yung isa naman ay isang kriminal. Pare-pareho silang mag-isip. Iba ang pananaw nila sa buhay at kamatayan. Hindi tayo magkapareho ng pagkatao. Kung hindi tayo magkapareho ng pagkatao, kung magkaiba tayo ng mga pinapahalagahan, paano natin sila ituturing na pantay? Hindi natin sila pwedeng ituring na pantay? Isa lang ang solusyon dito. Tipunin ang mga taong ito, gumamit ng anumang lakas na kailangan, ipa-deport sila, ilagay sila sa isang isla. Wala akong pakialam, darating din tayo doon. Maraming magsasabing, ay masyadong mabagsik yan. Pero sinasabi ko, papunta na talaga tayo sa banggaang yan. Yun lang ang pagpipilian. Yun o tuluyang mawala tayo at sila ang maghari.